Nagpatuloy ang tensyon ng tuluyan nang mawala ang pagpapanggap ni Lord Keiwe. Hindi na niya sinubukang lituhin si Li Yunxiao. Sa halip direkta niyang ibinunyag ang lihim na matagal nang nakabaon sa kasaysayan ng Red Moon City. Ipinaliwanag ni Lord Keiwe na ang tunay na susi sa mana ng trono ay hindi lakas, talento o dugo ng hari, kundi ang Moon Eye. Ayon sa kanya, tanging ang isang taong nagtataglay ng pambihirang kapangyarihang ito ang maaaring magising sa tunay na pamana ng sinaunang lungsod. Noong una, hindi makapaniwala si Li Yunxiao. Para sa kanya, tila napakababaw na gamitin lamang ang Moon Eye bilang batayan ng pagkakakilanlan. Subalit na natiling kalmado si Lord Keiwe at ipinaliwanag na ang Moon Eye ay hindi simpleng teknik na maaring pag-aralan. Isa itong natatanging kapangyarihang na ipapasa lamang sa piling tao sa pamamagitan ng dugong nagmumula sa kanilang angkan. Sa sandaling iyon, isang nakakagulat na katotohanan ang ibinunyag. Ayon kay Lord Keiwe, ang Moon Eye na taglay ngayon ni Li Yunxiao ay dating pag-aari ng maalamat na si Gu Feiyang. At dahil dito agad na pagtanto nito na si Li Yunxiao ay anak ni Gu Feiyang. Dahil sa revelasyong yun, nanlaki ang mga mata ni Li Yunxiao. Unti-unti niyang napagtanto na ang tinutukoy ni Lord Keiwe ay walang iba kundi siya mismo. Hindi nagtagal, mas mabigat pang lihim ang lumabas. Bago bumagsak noon, isinakripisyo ni Gu Feiyang ang sarili niyang Moon Eye at ipinasa ito sa isang sanggol. Dahil dito, nawala ang pinakamalakas niyang sandata at tuluyang humina ang kaniyang kapangyarihan bago ang kanyang pagbagsak sa Tiandang Mountain Range. Dagdag pa nito na kung ganun ang nangyari, ang tunay na ina ni Li Yunxiao ay hindi maaring ordinaryong babae. Isa siyang babaeng nagmula sa angkan na may apelidong Li at sapat ang kanyang pagkatao upang maagaw ang puso ng makapangyarihang Gu Feiyang. Gayunpaman, maging si Lord Keiwe ay aminadong hindi niya alam ang buong katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Lord Keiwe sa sandaling iyon. Sa halip ngumiti siya at ibinalik ang usapan sa kasalukuyan. Ngayong hawak na ni Li Yunxiao ang Moon Eye at natuklasan na ang lihim ng kanyang pinagmulan, nais niyang malaman kung paano haharapin ni Li Yunxiao ang mga susunod na pagsubok. Habang tahimik na pinoproseso ni Li Yunxiao ang lahat ng revelasyong kanyang narinig, muling nagsalita si Lord Keiwe. Ipinangako niyang alang-alang kay Gu Feiyang, hindi niya ilalantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Li Yunxiao. Gayunpaman, hindi niya maaring baliwalain ang malalim na galit na iniwan ni Gu Feiyang laban sa Red Moon City. Upang maiwasan ang panibagong digmaan, nagmungkahi si Lord Keiwe ng isang kakaibang plano. Hinikayat niya si Li Yunxiao na sumali sa martial arts marriage tournament at maging manugang ng Red Moon City. Kapag dumating ang tamang panahon, sa kanila unti-unting ihahayag ang kanyang tunay na identidad upang mabawasan ang matagal ng hidwaan. Ngunit halos mapasigaw si Li Yunxiao sa narinig. Alam niyang kapag nalaman ni Ruan Hongyu na ang mapapangasawa ng kanyang anak ay anak mismo ni Gu Feiyang, siguradong sasabog ang buong Red Moon City sa galit. Napangiti si Lord Keiwe. Alam niyang hindi iyon ang tunay na dahilan ng pagtanggi ni Li Yunxiao. Tinukso niya ito at sinabing marahil ay ayaw lamang nitong mawala ang Moon Eye dahil balang araw ay maaari pa itong ipamana sa magiging anak. Ngunit seryosong sumagot si Li Yunxiao. Para sa kanya, kahit mawala ang Moon Eye, hindi nito mapipigilan ang kanyang pag-abot sa tuktok ng martial Dao. Mas magiging mahirap ang landas, ngunit hindi siya kailanman aasa sa kapangyarihan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, may mas mahalagang dahilan kung bakit hindi niya ito maaring ibigay isang lihim na hindi pa niya maaring sabihin. Natahimik si Lord Keiwe bago humiling ng isang bagay, ang ipakita sa kanya ang Moon Eye. Walang pag-alinlangan, dahan-dahang pumikit si Li Yunxiao. Sa isang iglap, nagliwanag ang pulang sinag ng Moon Eye at tila nabalot ng nakakatakot na presyo ng buong bulwagan. Nanlaki ang mga mata ni Keiwe habang nanginginig ang kanyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay tila naantig ng kapangyarihang matagal na niyang hindi nasaksihan. Sa sandaling yun, hindi na niya napigilang ibulong ang pangalan ng isang taong matagal na niyang hanahap. Big Brother Gu Feiyang. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Sa wakas, tinanggap na niya ang isang masakit na katotohanan. Hanggat nasa kamay ni Li Yunxiao, ang Moon Eye, malinaw na hindi na ito pag-ari ni Gu Feiyang. Ibig sabihin, ang maalamat na eksperto ay tunay ng pumanaw. Napuno ng lungkot ang kanyang puso habang inaalala ang lumang kaibigan sa Purple Cloud Peak. Iniisip kong ilan pa sa kanila ang buhay hanggang ngayon. Para kay Li Yunxiao, mas mabuti na konting tao lang ang nakakalam ng tunay niyang pagkakilanlan.
Sasabihin niya kay Lord Kiwi ang totoo sa tamang panahon. Tahimik na pinutol ni Lord Kiwi ang usapan. Ayaw niyang pag-usapan pa ang nakaraan dahil tanging kalungkutan lamang ang naidudulot nito. Para sa kanya, mas mahalaga ang hinaharap kaysa sa mga sugat ng kahapon. Sa halip, ngumiti siya at ibinalik ang usapan sa pinakamahalang bagay. Napatanong siya kung ano ang martial art ang tunay na minana niya mula sa trono. Tahimik na ngumiti si Li Yunxiao bago niya isiwalat ang tunay na lihim ng sinaunang trono. Hindi pala ito naglalaman ng isang makapangyarihang martial art. Ang tunay na nakaukit dito ay ang paraan upang matagpuan at mapasailalim ang isang misteryosong bagay ng tinatawag na Tianzi. Ipinaliwanag niyang noon pa man may isang dakilang ninuno ng Red Moon City na muntik nang makuha ang Tianzi. Sa kasamaang palad, dahil sa isang maling desisyon, nawala ang pagkakataong iyon at habang buhay niyang pinagsisihan ang pagkakamali. Kaya bago siya tuluyang pumanaw, iniwan niya ang lahat ng kanyang kaalaman at pagkaunawa sa loob ng trono upang balang araw ay may ibang makapagpatuloy sa kanyang nasimulan. Dahil dito, sa loob ng 10,000 taon, walang sinuman sa Red Moon City ang nakapagmana ng lihim ng trono. Isang dahilan lamang ang mayroon, wala ni isa sa kanila ang nagtataglay ng Moon Eye, ang tanging susi upang mabuksan ang tunay na pamana. Naalala niyang kung hindi dahil sa pagbabago ng Monsoon Dial na gumising sa kapangyarihan ng kanyang Moon Eye, malamang ay lumipas din sa kanya ang napakahalagang pagkakataong ito. Agad siyang tinanong ni Lord Kiwi kung ano nga ba ang tunay na Tianzi. Umiling lamang ito, hindi rin ito lubusang ipinaliwanag ng kanilang ninuno. Isang bagay lamang ang malinaw na nakasaad sa pamana, ang sinumang makakuha ng Tianzi ay makasisilip sa dulo ng martial daw at magkakaroon ng pagkakataong maging isang tunay na Diyos, at ang Moon Eye ang pinakamahalagang susi upang matagpuan ito. Mula pa nung sinaunang panahon, napakaraming alamat ang nagsasabing may mga taong naging Diyos. Gayunpaman, wala ni isa mang tunay na nakitang umakyat sa Divine Realm, kahit na napakaraming bakas at ebidensya ang naiwan tungkol sa pag-iral ng 10 Directions Divine Realm. Tumingin si Lord Kiwi kay Li Yunxiao at sinabi niyang maaring siya na ang taong nakatakdang magtagumpay. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagtataglay ng Moon Eye at may kakayahang tahakin ang landas patungo sa Tianzi. Labis ding humanga si Li Yunxiao kay Lord Kiwi. Sa kabila ng marinig ang pagkakataong maging isang Diyos, nanatili itong kalmado at hindi nasilaw sa tukso. Ipinakita nito na ang kanyang cultivation ay lampas na sa karamihan ng mga pinuno ng 7 Great Sects at halos naabot na niya ang rurok ng martial Dao. Napangiti si Lord Kiwi. Nakikita niya kay Li Yunxiao ang parehong tapang at pagiging matapang ni Gu Feiyang. Gayunpaman, naniniwala siyang mas malaki pa ang potensyal ng anak kaysa sa kanyang ama at ang magiging tagumpay nito sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mababa kay Gu Feiyang. Bago sila tuluyang maghiwalay, muling nakiusap si Lord Kiwi na pag-isipan ni Li Yunxiao ang pagpapakasal kay Ruobing. Hindi naman kailangang maging tunay na mag-asawa agad. Maaari niyang hintaying hindi na siya umasa sa kapangyarihan ng Moon Eye bago tuparin ang tungkulin bilang asawa. Napailing lamang si Li Yunxiao habang may mapait na ngiti sa kanyang labi. Marami pa siyang mas mahahalagang bagay na kailangang unahin kaysa sa pag-aasawa. Kaya ipinagpaliban muna niya ang usaping iyon. Natawa si Lord Kiwi at sinabing marahil ay wala talagang swerte ang batang si Ruobing. Pagkatapos ng martial arts marriage tournament, hindi pa rin tiyak kung sino ang tunay na makakakuha sa kanyang puso, lalo na't napakahirap pakisamahan ng dalaga at kakaunti lamang ang kayang sumupil sa kanyang matigas na ugali. Nagpaalam na si Li Yunxiao, masaya na siyang nakilala si Lord Kiwi at nakuha na rin niya ang bagay na sadya niyang pinuntahan sa Red Moon City. Ang mas mahalaga ngayon ay humanap ng ligtas na lugar upang pinuhin ang East Sea, Bright Moon Pearl at tuluyang supilin ang demonyong naninirahan sa kanyang katawan. Sinubukan pa siyang pigilan ni Lord Kiwi. Isang buwan na lamang ang natitira bago magbukas ang Ends of the Earth, kaya iminungkahi niyang manatili si Li Yunxiao sa Red Moon City upang magkulong sa cultivation. Ngunit mariing tumanggi si Li Yunxiao. Ayaw niyang makisawsaw sa magulong politika ng Red Moon City. May kailangan pa siyang tuparing pangako kay Jiang Ruomei kaya pupunta muna siya sa Sea of Soul Formation. Pagkatapos lamang noon siya babalik upang salubungin ang pagbubukas ng mahiwagang lupain. Ipinaalala ni Lord Kiwi na maraming pinagdadaanan si Jiang Ruomei
kaya umaasa siyang hindi itipi pababayaan. At bilang matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Gu Feiyang, itinuring na rin niya ang sarili bilang tiyahin nito. Dagdag pa niya na anumang panganib ang kaharapin ni Li Yunxiao sa hinaharap, bukas palagi ang pintuan ng Red Moon City para sa kanya. Pagkatapos ay inabot niya ang isang Jade Token. Hindi iyon ordinaryong token, may nakapaloob dito na bakas ng kanyang divine sense. Kapag dumating ang oras na nasa bingit ng kamatayan si Li Yunxiao, sapat nang basagin ang Jade Token upang maramdaman niya ito at agad niyang mapunit ang kalawakan upang sumaklolo saan man siya naroroon. Isang maikling ngiti lamang ang isinagot nito. Ngunit sa mismong sandaling tatalikod na siya upang umalis, biglang umugong ang isang malakas na sigaw. Pinigilan siyang umalis nito. Lumitaw si Lord Yuanzi at agad hinarang ang kanyang daraanan. Iginiit ni Lord Keiwe na walang martial art na namana si Li Yunxiao mula sa trono. Ngunit hindi ito naniniwala kay Lord Keiwe. Ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan ng pagharang niya, may bigla ang ulat na dumating. Nabasag ang Taijua Golden Talisman Lock Array, kasabay nitong naglaho ang Neon Stone at ang Three Go Brothers. Hindi na nagulat si Li Yunxiao, as isip niya matagal niyang inaasahan ang pangyayaring yon. Naguluhan naman si Lord Keiwe. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, ay mahinahon lamang siyang sinagot ni Lord Yuanzi na tanungin si Li Yunxiao. Sa ngayon, iisa lamang ang nakakaalam kung nasaan ang Neon Stone at ang Three Go Brothers kundi si Li Yunxiao. Namilipit sa galit si Lord Yuanzi. Pinagbibintangan niya si Li Yunxiao na responsable sa pagkawala ng Neon Stone at iginiit na hindi ito maaaring basta-basta umalis ng walang paliwanag. Ngunit hindi nagpatinag si Li Yunxiao. Sa halip malamig niyang ibinalik ang sisi. Ipinaalala niyang ang anak ni Lord Yuanzi ang unang nagtangkang patayin siya. Nabigo lamang ito sa sariling plano, kaya wala itong karapatang umasta na parang siya pa ang may pagkakautang sa pamilya Ruan. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Lord Keiwe. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig habang inamin niyang ang Neon Stone ay hindi lamang isang ordinaryong kayamanan. Nakaugnay rito ang pagkawala ng kanyang ama, ang dating City Lord ng Red Moon City. Kaya kahit ano pa ang mangyari, kailangan niya itong mahanap. Bahagyang natigilan si Li Yunxiao, hindi niya inaasahang ganun kalalim ang lihim na nakatali sa Neon Stone. Ngunit matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ibinigay niya ang sagot na ikinabigla nilang lahat. Hindi kailanman nawala ang Neon Stone. Hindi lamang niya ito maaring ilabas sa kasalukuyan. Nangako siyang sa loob ng isang buwan, sa oras na magbukas ang Edens of the Earth, ibabalik niya mismo ang Neon Stone. Habang iniisip nila ang misteryosong Neon Stone, isang bagong ulat ang dumating na lalo pang nagpabigat sa sitwasyon. Humahangos na inibalita ng isang tauhan na nawawala si Miss Ruobing. Ayon sa ulat, nagtungo si Ruobing sa City Gate upang lisanin ang Red Moon City. Nang mapigilan siya, nakipagkita siya sa dalawang misteryosong tao sa isang inn. Ilang salita lamang ang kanilang ipinagpalitan bago silang tatlo ay biglang naglaho sa harap mismo ng tatlong martial sovereign na nagbabantay nang walang iniwang kahit katiting na bakas. Nag-alala si Lord Yuanzi. Kung talagang nagtatago ang mga ito sa napakalawak na Red Moon City, magiging napahirap silang matagpuan. Ngunit nanatiling kalmado si Lord Keiwe. Ipinaliwanag niyang hindi pa kailangang magmadali. Kahit matapos ang martial arts marriage tournament, hindi naman kinakailangang magpakita agad ng tunay na mukha si Ruobing. Sa halip, mas ikinababahala niya ang kaligtasan nito dahil ang sinumang kayang magtago kay Ruobing nang hindi nag-iwan ng bakas ay tiyak na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Kaagad niyang iniutos na buhayin ang City Defense Array at isara ang lahat ng labasan ng Red Moon City. Papayagan lamang ang pagpasok habang mahigpit na ipinagbawal ang paglabas ng sinuman. Nangako rin si Lord Yuanzi na ipapakilos ang lahat ng kanyang tauhan upang hanapin si Ruobing. Samantala, nagpa siyang umalis si Li Yunxiao. Wala raw siyang may tutulong sa paghahanap ng tao kaya hindi na niya guguluhin pa si Lord Keiwe. Binigyan siya ni Lord Keiwe ng pahintulot na makalabas gamit ang Jade Token at muling pinaalalahanang ibalik ang Neon Stone pagkalipas ng isang buwan. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa Red Moon City, may isa pa siyang mahalagang misyon. Kailangan muna niyang kunin ang Iron Piece na naglalaman ng lihim ng True Demon Dharma Body na nasa kamay ni Ruan Zimao. Pagdating niya sa arena, napansin niya ang isang pamilyar na muka. Si Tang Jing 4 Extreme Sect ay naroon din. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Li Yunxiao. Alam niyang kung narito si Tang Ji, malamang ay alam na rin nito ang sitwasyon ni Li Ye at Li
at maaari nitong gamitin ang kapangyarihan ng Red Moon City upang tuluyang lipulin ang mga dakilang demonyo. Agad niya itong tinawag at napalingon si Tang Jie. Agad na hinamon ni Li Yunxiao si Tang Jie. Nagkaharap sina Li Yunxiao at Tang Jie at agad silang nagpalitan ng maanghang na salita. Pinuri pa ni Tang Jie si Li Yunxiao dahil siya ang nagpabagsak kay Li Yi, ngunit ipinakita rin niya ang lubos niyang paghanga kay Lord Xiang at tinawag na walang silbi ang mga lumang eksperto. Hindi na tinag si Li Yunxiao, direkta niyang kinutya si Tang Jie at sinabi nitong nalason na ang isip nito sa pagsunod kay Lord Xiang, kaya pareho lamang sila ni Li Yi na mayabang at bulag sa katotohan. Dahil sa matinding tensyon, biglang umatake si Tang Jie gamit ang kanyang makapangyarihang sword slash. Ngunit kalmadong hinarap ni Li Yunxiao ang pag-atake at inilabas ang body-incarnating lightning, sabay malamig na sinabi na sa harap ng tunay na lakas, walang saysay ang mga mumurahing teknik ng kanyang kalaban. Habang tumitindi ang labana, napansin ni Li Yunxiao na nagpalit ng sariling mga buto kapalit ng mas mabilis na pagtaas ng lakas. Iginiit ng kalaban na walang halaga ang katawan ng ato at ang tunay na layunin ay maabot ang sukdulang kapangyarihan. Hindi sumangayon si Li Yunxiao. Sinabi niyang kahanga-hanga ang determinasyon ng kalaban, ngunit ang pagsuko sa sariling pagkatao upang maging halimaw ay hindi kailanman magiging tamang landas sa martial Dao. Sa kabila ng babala ni Li Yunxiao, buong yabang na idiniklara ni Tang Jie, ang tanging katotohanan ay siya ang mabubuhay at si Li Yunxiao ang mamamatay bago muli siyang sumugod sa isang mabangis na pag-atake.